Dahan-dahan kong ipinahid ang huling haplos ng lipstick sa maputlang labi ni Doña Esperanza Alcantara. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng punerarya, ang sining ng kamatayan ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit sa bawat pintig ng aking siyam na buwang tiyan, ramdam ko ang bigat ng isang buhay na nagpupumiglas kumawala. I'm almost done, senyora. Bibigyan kita ng mukhang mas maganda pa sa huling alaala nila sa iyo. Bulong ko sa bangkay, habang ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa aking no. Isang matinding hilab ang gumuhit sa aking puson, sapat na upang mapakapit ako sa gilid ng metal na kabaong. Eksakto sa 3 segundo ng aking paghinga, marahas na bumukas ang pinto. Ang tunog ng marahas na pagtama ng bakal sa pader ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng silid. Nasaan ang diamanting tranghat ni Esperanza, Serafina? Magsalita ka bago ko ipasuka sa iyo ang bawat butil niyon. Ang boses ni Doña Salvacion Montenegro ay kasing talim ng labaha. Bumasag sa aking huling sandali ng konsentrasyon. Senyora, wala po sa akin ang sinasabi ninyo. Ako lang ang narito para ayusin ang mukha niya. Ang boses ko ay nanatiling matatag, kahit na ang panibagong bugso ng sakit sa aking tiyan ay tila gustong magpaguho sa aking mga tuhod. Liar! You're the only one who touched the body. Isang hamak na makeup artist ng mga patay nagtangkap ang magnakaw sa mga Alcantara. Lumapit sa akin si Salvacion. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pot. Inagaw niya ang aking bag at marahas na ibinuhos ang laman nito sa sahig. Security! Get this thief out of here! Na yon din! Senyora, parang awa niyo na mangangganak na ako. Malakas ang ulan sa labas. Pagsusumamo ko. Ngunit ang bawat salita ko ay tila hangin lamang sa kanyang pandinig. I don't care if you rot in the streets, Serafina. Your presence is a stain on this family's mourning. Guards, kaladkarin niyo siya palabas. Sigaw ni Salvacion. Habang kinakaladkad ako ng 2 armadong guard patungo sa main exit, narinig ko ang mabilis na pagring ng kanyang cellphone. In-on niya ang speakerphone, marahil sa sobrang kumpiyansa na wala na akong halaga. Hello? Remedios? Yes, it's done. Na-frame up ko na ang babaeng yan. And about the records of her sister Mila? Siguraduhin mong burado na ang bawat ebidensya ng huling clinical trial. We can't let any witness survive the Alcantara Hospital's anniversary. Sabi ni Salvacion, bago siya tumawa ng mahina. Isang tunog na tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking dugo. Mila. Ang 13 taon kong kapatid ay ginagawa nilang eksperimento. Sa sandaling iyon, ang sakit ng aking katawan ay biglang naglaho, pinalitan ng isang uri ng kalinawan na kasing mabigat ng tingga. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing pinagpuyatan ko sa puneraryang ito, upang isalba ang pamilya ko, ay tila isang malaking biro na ako lang ang hindi nakakaalam. Itinulak ako ng mga guard palabas. Pumagsak ako sa matigas na semento ng bangketa habang bumubuhos ang malakas na ulan ng Maynila. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa mainit na likido sa pagitan ng aking mga hita. Ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo. Ngunit ang aking isip ay biglang nagising. Isang cold awakening na hindi na muling makakatulog. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw ng tulong. Sa halip, dahan-dahan kong inabot ang aking cellphone sa basang bulsa. Ang aking mga daliri ay hindi nanginginig habang pinipindot ko ang record button upang isave ang huling bahagi ng usapan ni Salvacion na nakuha ng aking device sa loob ng silid. Mali kayo ng kinalaban, bulong ko sa hangin. Ang aking tinig ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking katawan. Inakala niyo bang ang isang babaeng sanay humawak ng kamatayan ay matatakot sa inyong banta? Isang matinding bugso ng sakit ang muling humampas. Napapikit ako ng mahigpit. Sa gitna ng dilim at tunog ng ulan, narinig ko ang mabilis na yabag ng mga sapatos. Isang anino ang humarang sa liwanag ng poste. Sarah, is that you? Ang boses ay pamilyar. Mababa, rasyonal, at may himig ng otoridad.
Idinilat ko ang aking mga mata at nakita ko ang mukha ni Dr. Esteban Valderrama. Ang lalaking kaisa-isang pagkakamali ko, 9 na buwan na ang nakalilipas. Ang lalaking may suot na mamahaling relos at puting coat, na ngayon ay nababahira na ng putik ng kalsada habang lumuluhod sa harap ko. Esteban, ang boses ko ay walang emosyon, kasing tikas ng asero. Manganganak na ako. At kung gusto mong mabuhay ang batang ito, siguraduhin mong ang unang hininga niya ay hindi magmumula sa ospital ng mga Alcantara. What happened to you? Bakit ka narito sa labas? Tanong niya, pakas ang gulat sa kanyang mga mata, habang hinahawakan ang aking nanginginig na balikat. Save the questions for later, doctor, sabi ko habang pilit na tumatayo ng tuwid sa tulong niya. Right na yon. Kailangan ko ng isang ligtas na lugar at isang mapagkakatiwala ang saksi. Dahil bukas, ang bawat dumi ng iyong pamilya ay aking ipapahid sa kanilang mga mukha. Tumingin ako sa malayo, sa nagniningning na logo ng Alcantara Hospital sa kabilang dulo ng kalsada. Ang bawat kislap niyon ay tila isang hamon. Kinuha ko ang isang maliit na hairclip mula sa aking buhok. Isang hairclip na may nakatagong kamera na ginamit ko kanina sa loob ng punerarya. Let's go, Esteban. Ang paghuhukom ay hindi nagsisimula sa langit. Nagsisimula ito sa dulo ng aking mga daliri. 1 linggo na ang nakalipas mula nang iwan ko ang aking dugo sa malamig na semento ng Maynila. Ngunit ang bawat hakbang ko pabalik sa Montenegro Funeral Parlor ay tila ba hindi iniinda ang sariwang tahi sa aking katawan? Habang ang ibang mga bagong ina ay nagpapahinga at nagpapadede sa init ng kanilang mga kumot, ako ay nakatayo sa tapat ng dambuhalang pintong bakal ng punerarya, suot ang aking itim na trench coat na nagtatago sa aking namumutlang anyo. Sarah, hindi mo kailangang gawin ito ngayon. I can handle the legal side. Ang boses ni Esteban sa likuan ko ay puno ng rasyonal na pag-aalala. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang sasakyan. Karga ang mahimbing na natutulog na si Baby Rody. The legal side is for the living, Esteban. Pero ang katotohanan, nakatago iyon sa mga labi ng mga patay. Tugon ko nang hindi lumingon. Inilabas ko ang aking lumang keycard. Sa loob ng 7 taon, ako ang naging pinakamahusay na makeup artist at embalmer dito. Alam ko ang bawat sulok na hindi naabot ng mga security camera. Sa ikatlong pag-swipe ko, dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang tunog ng mekanismo ng lock ay tila isang mahinang buntong hininga sa katahimikan ng madaling araw. Pumasok ako sa loob, sinasalubong ng pamilyar na amoy ng formalin at malamig na hangin. Dumiretso ako sa Preparation Room 4, kung saan naroon pa rin ang labi ni Doña Esperanza Alcantara, naghihintay para sa kanyang engrandeng paglilibing bukas. Dahan-dahan kong itinaas ang puting tela na bumabalot sa kanya. Sa ilalim ng malamig na liwanag, ang kanyang mukha ay nanatiling payapa. Isang sining na ako mismo ang gumawa bago ako itaboy ni Salvacion. Ngunit hindi ang kanyang kagandahan ang kailangan ko. Kinuha ko ang aking kit at dahan-dahang hinaplos ang gilid ng kanyang panga patungo sa likod ng kanyang kanang tainga. Patawad, senyora. Pero ikaw lang ang kaisa-isang vault na hindi nila kayang pasukin. Bulong ko. Gamit ang aking maliit na forceps, dahan-dahan kong binuksan ang isang maliit at tago na incision sa ilalim ng kanyang balat na sading ginawa ko noong gabing yon. Mula sa loob, hinugot ko ang isang maliit na bagay, isang microchip na nakabalot sa surgical plastic. Ito ang naglalaman ng bawat larawan ng mga pasa, bawat irregularidad sa organ, at ang bawat ebidensya na ang mga pasyente ng Alcantara Hospital ay hindi namamatay sa natural na sanhi, kundi dahil sa labis na doses ng mga hindi aprobadong gamot. Serafina, what are you doing here? Ang matinis na boses ni Doña Salvacion ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo siya sa pintuan, nakasuot ng kanyang mamahaling seda na pambahay. Nanlilisik ang mga mata sa galit. Kasunod niya ang 2 gwardiya na mabilis na humarang sa aking daan. Nakalimutan ko lang ang aking mga gamit, senyora.
Hindi ba't sabi mo magnanakaw ako? Sinisiguro ko lang na walang maiiwan dito na magpapatunay sa iyong kasinungalingan. Ang boses ko ay nanatiling kalmado. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa microchip sa loob ng aking bulsa. Napakakapal ng mukha mo! Matapos mo kaming hiyain sa harap ni Esteban, pabalik ka rito para dungisan ang labi ni Esperanza? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga takong ay lumilika ng matitigas na tunog sa matigas na sahig. Guards, search her! Baka may kinuha na naman siyang alahas. Subukan ninyong idikit ang inyong mga kamay sa akin. At sisiguraduhin kong ang bawat tabloid sa bansa ay magkakaroon ng headline tungkol sa kung paano ninyo pinapatay ang mga mahihirap sa inyong ospital. Banta ko. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Salvacion, isang titig na kasing talim ng aking scalpel. The police are outside. Kasama ko ang isang Valderrama. Sa tingin mo ba, sa pagkakataong ito, maniniwala pa sila sa iyong drama? Nakita ko ang panandaliang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang kanyang rosaryong hawak ay dahan-dahang nanginginig. Alam ko na ang kanyang kumpiyansa ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Umalis ka na, bago ko pa makalimutang may kargahang bata sa labas, asik niya, bago tumalikod ng padabog. Naglakad ako palabas ng may taas nung dignidad. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ay tila isang martsa ng tagumpay. Pagdating ko sa sasakyan, sinalubong ako ni Esteban. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang microchip sa aking kamay. Nakuha mo? Tanong niya. Lahat. Ang huling habili ni Esperanza ay narito na sa akin. Sagot ko habang sumasakay sa passenger seat. Now, Esteban, kailangan nating hanapin si Mila. Ayon sa narinig ko kagabi, balak nilang ilipat ang aking kapatid sa isang isolation wing bago ang anibersaryo ng ospital. Sarah, look at this, sabi ni Esteban habang iniabot ang kanyang cellphone. Isang live video feed mula sa aming tinutuluyang barong-barong sa slum area ang lumitaw. Nakita ko ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng munisipyo na kasalukuyang ginigiba ang aking bahay. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo ang abogado ni Salvacion. Hawak ang isang dokumentong may tatak ng korte. Ejection notice. Bulong ko habang nararamdaman ang mabilis na pag-init ng aking palag. Gusto nila akong mawalan ng tirahan para hindi ako maging kwalipikadong tumistigo sa kaso ng kustudiya ni Rody. Ano ang plano mo? Tanong ni Esteban. Ang kanyang rasyonal na isip ay nakahanda na sa aking utos. Ngumiti ako ng napakatipid. Isang niting puno ng kamandag. Hayaan mo silang sirain ang bahay ko, Esteban. Dahil bukas, sisiguraduhin kong ang buong imperyo ng mga Alcantara at Montenegro ang aking gigibain sa harap ng buong mundo. Isang mensahe ang pumasok sa aking phone mula sa isang hindi kilalang numero. Sarah, nahanap ko na si Mila, pero huli na ang lahat. Inumpisahan na nila ang huling iniksyon. Naramdaman ko ang tila paghinto ng pintig ng aking puso. Ang bawat segundo ay tila isang patalim na bumabaon sa aking katahimikan. Pinanood ko ang pagguho ng aking barong-barong sa screen ng cellphone ni Esteban. Bawat pagkabuwal ng mga tagpi-tagpinyero ay tila pagpunit sa mga pahina ng aking nakaraan. Ngunit sa halip na humagulgol, pinatay ko ang monitor. Hindi kailangan ng mga luhang walang saysay. Ang bawat piraso ng kahoy na nawasak ay may katapat na halaga na sisingilin ko sa pamilya Montenegro balang araw. Sarah, I'm sorry. Hindi ko alam na gagawin nila ito. Ang boses ni Esteban ay puno ng pait. Huminto ang sasakyan sa isang madilim na eskinita malayo sa ingay ng syudad. Huwag mong hingin ang paumanhin na hindi ikaw ang may gawa, Esteban. Ang kailangan ko ay hindi ang iyong awa, kundi ang iyong katapatan bilang isang doktor. Sabi ko habang inilalabas ang maliit na tablet mula sa aking bag. Ikinabit ko ang microchip na nakuha ko mula kay Doña Esperanza. Sa loob ng madilim na sasakyan, ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na kislap ng screen. Isa-isang lumitaw ang mga larawan ng mga pasa sa leeg.
at ang pamamaga ng mga internal organs ng mga pasyenteng ako mismo ang nag-ayos ng muka sa punerarya. Tingnan mo ito. This isn't just medical negligence, Esteban. This is murder by experimentation. Ang tsaana ibinibigay ni na Doña Remedios sa mga mahihirap na pasyente ay hinaluan ng lason na sumisira sa kanilang nervous system upang subukan ang bagong gamot na dinedevelop ng kumpanya ninyo. Ang boses ko ay nanatiling rasyonal, kasing lamig ng hanging nagmumula sa aircon. Nakita ko ang dahan-dahang pagidting ng panga ni Esteban habang tinititigan ang mga autopsy photos na lihim kong kinuha. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay nanginginig sa tinde ng galit at pandidiri. Bilang isang neurologist, alam niya ang bigat ng bawat markang nakikita niya. My father, he's the chairman of the medical board. Imposible na hindi niya ito alam. Bulong ni Esteban. Ang kanyang boses ay tila isang mitsa na dahan-dahang nauubos. Bakit nila ito ginagawa? Para sa pera? Para sa prestige ng Alcantara Hospital? Para sa kapangyarihan, Esteban. Sa mundong kinabibilangan ninyo, ang buhay ng isang mahirap ay isa lamang estadistika. Tugon ko habang dahan-dahang hinahaplos ang pisingi ni Baby Rody na mahimbing na natutulog sa pagitan namin. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa ako pinapatay ni Salvacion ay dahil akala niya ay nasa akin ang orihinal na tranghat ni Esperanza. Ang hindi niya alam, ang katotohanan ay wala sa mga diamante, kundi sa mga datos na ito. Dito nangyari ang isang sandaling, tila tumigil ang mundo. Marahang iniangat ni Esteban ang kanyang kamay at dahan-dahang idinampi ang kanyang daliri sa maliit na marka sa balikat ni Baby Rody. Isang markang tila ba isang selyo ng kanyang sariling dugo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang lamat sa matigas na kumpanya ng isang Valderrama. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng pananagutan na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. I will protect him, Sarah. At ililigtas natin si Mila. Hinding-hindi ko hahayaang maging bahagi ang anak ko ng isang pamilyang mamamatay tao. Ang boses ni Esteban ay biglang naging matatag, puno ng otoridad na tila ba handang bumangga sa sarili niyang pader. Kung ganon, kailangan nating pumasok sa loob ng ospital ngayong gabi. Hindi tayo maaring maghintay sa anibersaryo. Ang huling ineksyon kay Mila ay isang lethal dose upang burahin ang bawat bakas ng clinical trial sa kanyang katawan. Ang aking utos ay diretsyo. Walang puwang para sa pag-aalinlangan. Inilabas ni Esteban ang isang itim na folder mula sa glove compartment ng sasakyan. Isang serye ng mga blueprint ng Alcantara Hospital ang bumulaga sa akin. May lihim na entry sa likod ng morgue. Bilang doktor, may access ako sa service elevator. Pero kailangan nating makuha ang digital keycard na hawak ng tatay ko. Sabi niya, habang dahan-dahang pinapatakbo muli ang makina ng sasakyan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik sa hustisyang 7 taon kong hinintay sa dilim ng punerarya. Ngunit sa gitna ng aming plano, ang katahimikan ay binuwag ng matinding tunog ng pag-vibrate ng aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Isang larawan ni Lusing, ang aking pinsan, na kasalukuyang nakatali at may busal sa bibig sa loob ng opisina ni Doña Salvacion. Serafina, masyado kang naging kampante sa iyong alyansa. Ibigay mo ang microchip sa loob ng 30 minuto o sisiguraduhin kong ang huling makeup na gagawin mo ay para sa sarili mong kadugo. Naramdaman ko ang tila paghinto ng tintig ng aking dugo. Ang kataksilan ni Lusing ay hindi ko inasahan. Ngunit ang gamitin siya upang pasukuin ako ay ang huling pagkakamali ni Salvacion. Ibahin mo ang ruta, Esteban. Ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Hindi tayo pupunta sa ospital. Pupunta tayo sa mansyon ng mga Montenegro. Oras na para harapin ang reyna sa sariling niyang trono. Ang mga headlight ng 2 itim na SUV ay tila mga matang nanlilisik sa gitna ng dilim, bumubulag sa aking paningin. Naramdaman ko ang marahang pagpiga ni Esteban sa aking kamay. Isang tahimik na hudyat na handa siyang protektahan kami.
Ngunit marahan kong binawi ang aking palad. Sa larong ito, ang proteksyon ay isang ilusyon. Tanging ang rasyonal na pag-iisip ang magsisilbing kalasag ko. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng SUV sa harap namin. Lumabas si Doña Salvacion. Hawak ang kanyang diamanteng rosaryo na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Ngunit hindi siya nag-iisa. Isang babaeng pamilyar ang kanyang itinulak palabas. Si Lusing. Gulo-gulo ang kanyang buhok, namamaga ang mga mata sa pag-iyak, at bakas sa kanyang mukha ang matinding kahihiyan. Serafina, tingnan mo ang iyong pinsan. Ang boses ni Salvacion ay pumutol sa tunog ng malakas na ulan. Siya ang nagbigay sa amin ng kinaroroonan ninyo. Isang mabilis na tawag, lamang kapalit ng kaligtasan ng kanyang kapatid na si Benjo. Ganyan ba talaga ang dugong na nananalaytay sa inyong mga Mendoza? Madaling mabili? Tumingin ako kay Lusing. Ang bawat hikbi niya ay tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Sera, patawarin mo ako. Pinilit nila ako. Pinantaan nila si Benjo. Wala akong choice. Nanatili akong nakatayo ng tuwid sa tapat ng pintuan ng sasakyan ni Esteban. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmura. Ang aking mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol na aking inaayusan sa punerarya. Ang choice ay para sa mga taong may prinsipyo, Lusing. Ang ginawa mo ay hindi pagpili, kundi pagbebenta. Ibinenta mo ang kaisa-isang taong tumuring sa iyo na kapatid. Ibigay mo na ang microchip, Serafina, utos ni Salvacion, habang dahan-dahang lumalapit, kasunod ang kanyang mga armadong tauhan. Huwag mo nang hintayin na maging madugo ang gabing ito para sa anak mo. Ang microchip ay wala rito, senyora. Ang boses ko ay kalmado, halos may halong pangungutya. Inakala niyo ba na pagkatapos ninyo akong itapon sa kalsada, magiging kampante pa ako? Ang bawat impormasyong nakuha ko mula kay Doña Esperanza ay kasalukuyan ng naka-upload sa isang remote server. Isang maling galaw ninyo at ang bawat iligal na eksperimento ninyo sa Alcantara Hospital ay sasabog sa social media. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng paghinga ni Salvacion. Ang kanyang matikas na tindig ay tila nayanig ng aking mga salita. Naglalaro ka, Serafina. You are just a makeup artist. A makeup artist who sees the truth under the skin, senyora. Tugon ko habang dahan-dahang bumabalik sa loob ng sasakyan ni Esteban. Umalis na tayo, Esteban. Hindi nakakilos ang mga tauhan ni Salvacion dahil sa tindi ng aking banta. Sa gitna ng pagkagulat nila, mabilis na pinaandar ni Esteban ang sasakyan. Pilit na iniikutan ang mga SUV at mabilis na humarurot patungo sa aming. Pansamantalang, tinutuluyan sa isang lumang apartment sa Quiapo. Habang binabaybay namin ang kalsada, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat pa sa anumang ingay. Si Baby Rody ay nag-umpisang umiyak. Tila, nararamdaman ang tensyong nakapaligid sa amin. Sera, kailangan nating kunin ang mga dokumento sa apartment mo. I'll keep the car running, sabi ni Esteban. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Pagdating namin sa tapat ng lumang gusali, ang aking puso ay biglang tumalon nang makita ang makapal na itim na usok na nagmumula sa ikalawang palapag. Ang amoy ng nasusunog na plastik at lumang kahoy ay humahalo sa lamig ng hangin. Hindi! Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig. Hindi ako nag-atubili. Tumakbo ako patungo sa nagliliyab na hagdanan. Hindi pinapansin ang tawag ni Esteban. Pagpasok ko sa aming silid, ang apoy ay tila isang gutom na hayop na lumalamon sa lahat ng aking pinaghirapan. Mabilis kong tiningnan ang ilalim ng aking banig kung saan nakatago ang itim na bag na naglalaman ng mga orihinal na medical records ni Mila at ang sulat kamay na testimonya ni Esperanza. Wala na ito. Ang tanging natira ay ang bakas ng isang sadyang pagkakagulo ng mga gamit bago sinilaban ang silid. Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking palad. Hindi lang nila ako gustong takutin. Gusto nila akong burahin.
Sa gitna ng nagbabagsakang mga kisame, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa labas ng bintana. Isang babaeng nakasuot ng dekalidad na blazer, nakatingin sa akin ng may malamig na ngiti bago mabilis na nawala sa dilim. Si Attorney Catalina de los Santos. Ang babaeng inakala kong magiging sandigan ko sa batas. "Sera! Labas na!" Ang sigaw ni Esteban ay sinundan ng kanyang marahas na paghila sa akin, palabas ng silid. Bumagsak ang pinto sa likuran namin. Lumikha ito ng matunog na paghampas na yumanig sa buong gusali. Habang nakatayo kami sa labas, pinagmamasdan ang unti-unting paglamon ng apoy sa aking huling pag-asa. Naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan sa aking kalooban. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa galit. Kinuha ko ang aking cellphone. Isang tawag ang pumasok. Isang boses na hindi ko inaasahan, ngunit kailangan ko sa sandaling ito. "Serafina, nakuha ko na ang kailangan mo." Ang boses sa kabilang linya ay mababa at puno ng misteryo. Ang bangkay ni Doña Esperanza, wala na ito sa kabaong. Inilipat nila ito sa Alcantara Hospital para sa isang private autopsy. Naramdaman ko ang tila paghinto ng pintig ng aking puso. Hindi pa tapos ang laban. Sinisira nila ang mga dokumento dahil alam nilang ang tunay na ebidensya ay nasa ilalim pa rin ng balat ng huling pasyente ni Esperanza. "Esteban," sabi ko habang tinititigan ang nadliliyab na gusali, "ihanda mo ang sarili mo. Dahil ngayong gabi, papasukin natin ang kaharian ng mga Alcantara at sisiguraduhin kong ang bawat kasalanan nila ay mabubunyag sa harap ng kanilang mga bisita." Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa loob ng pribadong klinika ni Esteban. Pinagmamasdan ang uling at dumi na kumapit sa aking muka. Ang bawat haplos ko ng basang bulak sa aking balat ay tila pagpunit sa huling bahagi ng aking pagkatao na marunong pang magtiwala. Wala na ang Serafina na naghahanap ng katarungan sa pamamagitan ng pakiusap. Ang babaeng nakatingin sa akin na yon ay may mga matang kasing lamig ng bakal at kasing talim ng labaha. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Ang marahang kaskas ng sapatos sa makintab na tiles ay sapat na upang malaman ko kung sino ang pumasok. Hindi ko inalis ang tingin sa salamin. "Ang galing mo talagang umakto, Catalina. Akala ko ba ay nasa probate court ka para ayusin ang mga papeles ko?" Ang boses ko ay tahimik, kasing lamig ng simoy ng hangin, bago ang isang sakuna. "Justice is a slow process, Sera. Minsan, kailangang dumaan sa apoy para mabilis na makuha ang resulta," sagot ni Attorney Catalina de los Santos. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, hawak ang kanyang mamahaling designer bag, at ang kanyang ngiti ay tila isang sugat na sadyang hindi pinapagaling. Humarap ako sa kanya, dahan-dahan. Ang bawat galaw ko ay kalkulado, walang bahid ng pagmamadali. Ang apoy na tumupok sa apartment ko? O ang apoy ng iyong ambisyon? Nakita kita sa Nueva Ecija, Catalina. Nakita ko ang iyong sasakyan sa labas ng nasusunog kong silid. Sabihin mo sa akin, magkano ang ibinayad sa'yo ni Doña Salvacion Montenegro para saksakin ako sa likod? Tumawa si Catalina. Isang tunog na walang kagalakan, tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Lumapit siya sa akin, hanggang sa maamoy ko ang kanyang matapang na pabango na tila lason sa aking pandinig. "Masyado kang bilib sa kapangyarihan ni Salvacion, Sera. Inakala mo ba na sa kanya lang umiikot ang mundong ito?" Kinuha niya ang isang itim na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. "Inakala mo bang tinutulungan kita dahil sa awa? I don't help people out of pity. I help people to get what is rightfully mine." Dahan-dahan kong binuksan ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga dokumento ng kapanganakan, mga lihim na bank trust, at isang family tree na matagal ng pilit na binubura sa kasaysayan ng pamilya Alcantara. Doon, sa ilalim ng pangalan ni Don Rodolfo Alcantara, ang ama ni Esteban at asawa ni Doña Esperanza, ay nakasulat ang pangalan ng isang babae mula sa isang mahirap na baryo sa probinsya.
At ang kanilang anak ay walang iba, kundi si Catalina. Anak ka sa labas, bulong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata na punong-puno ng put na naipon sa loob ng 3 dekada. I am an Alcantara by blood, but a servant by treatment. Ang sigaw ni Catalina ay pumutol sa katahimikan ng klinika. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumabas. Inilalantad ang halimaw na matagal niyang itinago sa likod ng kanyang abugadong maskara. Sinisiguro ni na Remedios at Salvacion na mananatili akong mansa sa kanilang pangalan. Pero ngayong, hawak mo ang ebidensya ng clinical trials, ikaw ang magiging susi ko para makuha ang aking mana. Ibibigay mo sa akin ang microchip, Sarah. Ipagpapalit ko yon para sa kaligtasan ni Mila. Ipagpapalit? Ngumiti ako ng napakatipid, isang ngiting puno ng kamandag. Masyado kang maagang magdiwang, Catalina. Ang microchip na hinahanap ninyo ay wala na sa akin. At tungkol kay Mila, inakala mo ba na hahayaan ko siyang mabulok sa ospital ninyo nang wala akong ginagawa? Kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang speakerphone. Ang boses ni Esteban ay umalingaw-ngaw sa silid. Sarah, handa na ang lahat. Nakuha ko na ang digital keycard ng tatay ko. Kasalukuyan na kaming pababa sa isolation wing. Mila is stable, pero kailangan na nating kumilos bago dumating ang security ni Doña Remedios. Ulat ni Esteban, ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Catalina. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang basong kristal na biglang nagkaroon ng libo-libong lamat. You used me to distract Salvacion. Pabulong na sabi ni Catalina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Maling-mali ka muli, Catalina. Sabi ko, habang isinusuot ang aking coat. Hindi kita ginamit bilang distraction. Ginamit kita bilang ebidensya. Ang bawat salita mo kanina tungkol sa pagnanais mong makuha ang mana, kapalit ng buhay ng kapatid ko, ay kasalukuyan ng nakarecord sa system ni Esteban. You are not just a traitor, Catalina. You are a co-conspirator. Lumakad ako. Palabas ng silid ng may taas noong dignidad. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ay tila isang martsa ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng aking kagalakan, naramdaman ko ang marahang pag-vibrate ng aking cellphone sa aking palad. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagpindot ka ng answer, ang narinig ko ay hindi boses, kundi ang matinding tunog ng pag-alarm mula sa monitor ng ospital. Dr. Valderrama, Code Blue. Code Blue sa isolation wing. Ang boses ng isang nurse ay puno ng takot. Naramdaman ko ang tila paghinto ng pintig ng aking puso. Lumingon ako kay Catalina at nakita ko ang isang mabilis na pagngisi sa kanyang mga labi bago siya mabilis na tumakbo patungo sa fire exit. Isang matinding katotohanan ang biglang sumampal sa akin. Ang laban sa loob ng pamilya Alcantara ay mas madugo pa kaysa sa akala ko. At si Mila ang siyang magbabayad ng presyo. Ang bawat pagtakbo ko sa mahabang pasilyo ng Alcantara Hospital ay tila isang pakikipagkarera sa mismong kamatayan. Ang amoy ng antiseptic at ang matapang na kuryente ng mga makinang medikal ay tila sumasakal sa aking lalamunan. Hindi ako lumingon sa mga gwardiyang sumisigaw sa aking likuran. Ang tanghing nakikita ko ay ang dulo ng pasilyo, kung saan ang asul na ilaw ng Code Blue ay mabilis na kumukurap. Tila isang hudyat ng nagbabadyang pagguho ng aking mundo. Nakarating ako sa tapat ng isolation wing. Ang salaming pinto ay hinarangan ng 2 NARS na tila ba may itinatago. Sa loob, sa kabila ng makapal na kristal, nakita ko si Esteban. Nakasuot siya ng surgical mask, ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumikilos upang ipump ang dibdib ni Mila. Ang aking kapatid ay tila isang lanta na bulaklak. Ang kanyang katawan ay marahas na nayayanig. Ang kanyang mga mata ay nakatirik sa kisame. At ang kanyang maliliit na daliri ay nakakuyom ng mahigpit. Bitawan ninyo ako! Kapatid ko ang nasa loob! Ang sigaw ko ay hindi na nanggaling sa galit,
kundi sa isang rasyonal na desperasyon. Madam, bawal po kayo rito. Contagious ang pasyente. Ang malamig na sagot ng nurse. Ngunit nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Contagious? O sadyang ayaw ninyong makita ng mundo kung paano ninyo nilalason ng isang bata? Ang boses ko ay biglang naging tahimik, kasing lamig ng semento sa morgue. Dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone at itinapat ang kamera sa kanila. I am live streaming this. Sa bawat segundong hinaharangan ninyo ako, libu-libong tao ang nakakakita sa inyong kapabayaan. Dahil sa takot sa iskandalo, dahan-dahan silang umatras. Pumasok ako sa loob. Sakto sa sandaling tumigil ang panghinginig ng katawan ni Mila. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakangilo kaysa sa anumang tunog ng monitor. Tumingin si Esteban sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati na piliting itinatago sa likod ng kanyang pagiging doktor. Sera, ang gamot na itinurok sa kanya kanina, hindi ito pampakalma. Bulong ni Esteban habang binabasa ang label ng itinapong vial sa basurahan. This is NeuroX, ang experimental drug na nakita natin sa records ni Esperanza. Sinubukan nilang i-induce ang seizure para palabasin na may epilepsy siya mula pa noong bata. Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking palad. Inihanda ko na ang bawat himaymay ng aking pagkatao para sa sandaling ito. Dahan-dahan kong hinawakan ang malamig na kamay ni Mila. Sa ilalim ng kanyang kuko, may nakita akong bahid ng asul na likido. Ang parehong likidong nakita ko sa mga labi ng mga bangkay na inayusan ko sa punerarya. Hindi sila titigil, Esteban. Hanggat humihinga si Mila, siya ang buhay na ebidensya ng kanilang krimen. Sabi ko habang tinitingnan ang dambuhalang surveillance camera sa sulok ng silid. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Ang tunog ng marahang pagpalakpak ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Pumasok si Doña Remedios Alcantara. Nagniningning ang kanyang mga perlas sa ilalim ng puting ilaw ng ospital. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang perpektong maskara ng pagkalinga. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing tigas ng semento. Napakagandang dula, Serafina. Pang-award ang iyong pag-arte bilang nagmamalasakit na kapatid. Ang boses ni Remedios ay malambing, nungit puno ng kamandag. Lumapit siya sa kama ni Mila at dahan-dahang hinaplus ang noo ng bata. Huwag kang mag-alala. Ang Alcantara Hospital ay hindi nagpapabaya. Ililipat natin si Mila sa aming private suite sa tuktok na palapag. Doon, tinitiyak ko na hindi na siya muling makakaramdam ng kahit anong sakit. Subukan mong ilayo siya sa akin, Remedios, at sisiguraduhin kong ang anibersaryo ng ospital na ito ang magiging huling selebrasyon ninyo sa labas ng kulungan. Banta ko, hindi inaalintana ang dalawang armadong gwardiya na pumasok sa likuran niya. Galit ka lang, iha. Bungayan ang trauma mo sa kalsada, tawa ni Remedios. Esteban, anak, dalhin mo na ang pasyente sa taas. Iyon ang utos ng medical board. Iyon ang utos ng iyong ama. Tiningnan ko si Esteban. Nakita ko ang pakikipagbuno sa loob ng kanyang isipan, ang katapatan sa pamilya, o ang pananagutan sa katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling nayanig ang katawan ni Mila. Isang mas matinding kumbulsyon ang umatake sa kanya. Ang tunog ng pagtama ng kanyang ulo sa metal na bahagi ng kama ay tila isang hatol na nagpabagsak sa aking puso. The drug is reaching her brainstem, sigaw ni Esteban, habang mabilis na binubuksan ang emergency kit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang mabilis na pagkindat ni Remedios sa isa sa mga nurse. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ng nurse ang isa pang syringe. Isang syringe na walang label, puno ng malinaw na likido na sadyang itinuturok sa IV line ni Mila. Naramdaman ko ang tila paghinto ng oras. Sa loob ng 4 na linya ng aking isipan, na-realize ko na ang bawat kilos ko ay bahagya lamang ng kanilang bitag. Ginamit nila ang aking pagdating upang bigyan ng pagkakataon ang nurse na tapusin ang kanilang sinimulan sa harap ng kaisa-isang saksi.
No! Hiyaw ko habang mabilis na tinabig ang kamay ng nurse. Ang syringe ay tumalsik sa sahig at lumikha ng matunog na pagbagsak bago tuluyang mabasag. Ang likido ay kumalat sa tiles, tila ba isang lason na naghahanap ng biktima. Nanlisik ang mga mata ni Remedios. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nahulog. Security! Get this woman out of my hospital! She is interfering with a critical medical procedure. Habang kinakaladkad ako ng mga gwardiya palabas, nakita ko si Remedios na dahan-dahang lumapit sa tenga ni Mila. Sa gitna ng huling hitpi ng aking kapatid, narinig ko ang pabulong na salita ng matandang reyna na tila ba isang sumpa. Sleep well, little witness. Your sister's diamonds cannot buy back your life. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na lobby ng Alcantara Hospital. Pinagmamasdan ang sarili kong mukha sa dambuhalang telebisyon. Ang caption na "Suspect sa pagpatay" ay nagniningning sa pula at asul na kulay, tila mga aninong pilit na lumalamon sa aking danggal. Naramdaman ko ang bawat mata ng mga tao sa paligid, ang mga pasyente, ang mga nurse, ang mga gwardya, na unti-unting nagbabago ang tingin mula sa pagtataka patungo sa matinding takot at panghuhusga. Hindi ako nanginig. Hindi ako tumakbo. Sa halip, dahan-dahan kong inayos ang aking trench coat at hinigpitan ang pagkakahawak sa aking bag. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Inakala ni na Remedios at Salvacion na ang isang gawa-gawang balita ay sapat na upang pasukuin ako. Hindi nila alam, ang bawat bitag na inilalatag nila ay nagsisilbi lamang na hagdan patungo sa kanilang sariling pagbagsak. Ma'am, sumama po kayo sa amin ng matiwasay. Ang boses ng security head ng ospital ay mababa, ngunit puno ng banta. Ramdam ko ang kanyang kamay na dahan-dahang bumubunot ng posas mula sa kanyang sinturon. Officer, bago ninyo idikit ang inyong mga kamay sa akin, baka gusto ninyong tingnan ang inyong monitor? Ang boses ko ay tahimik, kasing lamig ng hanging nagmumula sa morgue. Kasalukuyang nagpapadala ang aking system ng isang legal na abiso sa bawat news agency tungkol sa illegal detention na ginagawa ninyo ngayon. At tungkol sa paratang ng pagpatay, ang footage na nagpapakita kung nasaan ako noong oras na namatay si Lusing ay kasalukuyan ng nasa kamay ng NBI. Napatigil ang gwardiya. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi nakatakas sa aking paningin. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mabilis na pagbukas ng elevator sa dulo ng lobby ay umalingaw-ngaw. Lumabas si Esteban, hingal na hingal, ang kanyang puting coat ay may bahid ng asul na likido mula sa kwarto ni Mila. "Sara! We have to move now!" Ang sigaw ni Esteban ay puno ng rasyonal na pagmamadali. Mila is being transferred to the morgue. Ideneklara nilang patay na siya kahit tumitibok pa ang puso niya. Naramdaman ko ang tila paghinto ng pintig ng sarili kong puso, ngunit mabilis ko itong pinalitan ng aserong paninindigan. Ang pagdedeklara ng kamatayan sa isang buhay na tao, iyon ang pinakamatandang taktika ng Alcantara Hospital upang ilibing ang kanilang mga pagkakamali. Esteban, go to the service elevator B. I'll meet you at the loading dock 3. Ang utos ko ay maikli at kasing talim ng labaha. Gamitin mo ang iyong credentials upang i-override ang system. Ako na ang bahala sa transportasyon. Tinalikuran ko ang mga gwardiya at tumakbo patungo sa basement. Ang amoy ng lumang papel at formalin ay lalong tumapang habang pababa ako sa kailaliman ng ospital. Ito ang aking teritoryo. Bilang makeup artist ng mga yumao, mas kabisado ko ang mga lihim na lagusan ng punerarya at morgue kaysa sa sinumang doktor sa gusaling ito. Nakarating ako sa Ward 4, ang kuwebang kinalalagyan ng mga pasyenteng eksperimental. Ang bawat pader dito ay tila may taingang nakikinig. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko ang laundry cart na puno ng mga madiduming kumot. Doon, sa ilalim ng mga puting tela, nakatago ang nanginginig at maputlang katawan ni Mila. "Mila, Mommy Sarah is here."
Bulong ko habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang buhok. Wala siyang malay, ngunit ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakakabit sa isang piraso ng tela. Mabilis kong itinulak ang cart patungo sa service elevator. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa matigas na semento ay tila isang malakas na tambol sa katahimikan ng basement. Eksakto sa pagbukas ng pinto ng elevator, bumulaga sa amin si Doña Salvacion. Nakasuot siya ng kanyang itim na belo, hawak ang kanyang rosaryo, tila ba isa siyang anghel ng kamatayan na naghihintay ng biktima. Serafina, masyado ka talagang masipag. Pati ang bangkay ng kapatid mo, gusto mong ikaw ang mag-ayos? Ang boses ni Salvacion ay puno ng mapanuyang kagalakan. Bitawan mo ang cart na yan. Mila belongs to the hospital now. Siya ang magiging huling donasyon mo para sa aming pananaliksik. Ang kapatid ko ay hindi donasyon, Salvacion. Siya ang magiging huling pako sa kabuong ng pamilya mo. Sagot ko habang dahan-dahang inilalabas ang isang maliit na scalpel mula sa aking bulsa. Ang talim nito ay nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag. Nananaginip ka pa rin, Serafina. You are a wanted criminal. Isang tawag ko lang at babarilin ka ng mga pulis na nasa labas. Tawa ni Salvacion. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamalaki, ang mga speaker sa buong basement ay biglang umalingaw-ngaw. Hindi musika ang lumabas, kundi ang boses ni Salvacion mula sa huling recording ko sa punerarya. Siguraduhin mong burado na ang bawat ebidensya ng huling clinical trial. We can't let any witness survive. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Salvacion. Ang kanyang rosaryong diamante ay dahan-dahang dulas sa kanyang mga daliri at lumikha ng isang matunog na pagtama sa sahig. Ang bawat butil nito ay tila sumasagisag sa pagguho ng kanyang kumpiyansa. Salamat sa distraction, senyora. Sabi ko habang mabilis na isinasara ang pinto ng elevator sa kanyang muka. Nang makarating kami sa loading dock, naghihintay na si Esteban kasama ang isang ambulansyang hindi pagmamay-ari ng Alcantara. Mabilis naming isinakay si Mila. Sa gitna ng kaguluhan, inabot sa akin ni Esteban ang isang maliit na pouch na nahanap niya sa gamit ng kanyang ama. Sarah, look at this. Ito ang rosaryong kinasuhan nila sa iyo, bulong ni Esteban. Dahan-dahan kong binuksan ang pouch. Doon, nagniningning ang diamanteng rosaryo ni Esperanza. Ngunit hindi ang mga bato ang kumuha ng aking pansin. Sa loob ng dambuhalang cross nito, may isang maliit na lamat. Inikot ko ang dulo ng cross at doon tumambad ang isang kulay gintong VMAC, microchip, na may tatak na hindi ko inaasahan. Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking palad. Ang microchip na ito ay hindi naglalaman ng records ng mga pasyente. Naglalaman ito ng bawat transaksyon ng mga Valderrama at Alcantara sa loob ng 20 taon. Ang tunay na huling habilin ni Esperanza nawawasak sa buong alta sosyedad ng Maynila. Nakatitig ako sa maliit na pulang numero sa monitor na nakakabit sa ilalim ng upuan ng ambulansya. 9 na minuto at 40 segundo. Ang bawat paghurap ng ilaw niyon ay tila isang tuyo at mabilis na tunog ng mekanismong bumibilang sa aming huling hininga. Sa kabilang dulo ng video call, ang mukha ni Doña Remedios ay nananatiling kalmado. Tila ba nanonood lamang siya ng isang nakakaantig na eksena sa isang teleserye, habang hawak ang detonator. Sarah, anong gagawin natin? The doors are electronically locked. Ang boses ni Esteban ay puno ng rasyonal na takot habang pilit na kinakalikot ang dashboard ng sasakyan. Huwag kang malito, Esteban. Iyan ang gusto niya. Gusto niyang makita tayong nagkakagulo bago tayo maging abo. Ang boses ko ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Inilipat ko ang aking tingin sa diamanteng rosaryo na nasa aking palad. Ang kislap ng mga bato nito ay tila nangungutya sa kamatayan. Esteban, anak? Ang malambing na boses ni Remedios ay umalingaw mula sa cellphone. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang pangalan, ang karera, ang marangyang buhay. Bakit mo piniling pumanig sa isang hamak na tauhan ng punerarya?
Ibalik mo sa akin ang rosaryo ni Esperanza at ititigil ko ang timer. Isalba mo ang sarili mo at ang batang yan. Hindi sumagot si Esteban. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Baby Rodi na mahimbing pa ring natutulog sa tabi ni Mila. Doon ko nakita ang isang cold awakening sa kanyang mga mata. Ang pagkaputol ng huling kadena ng katapatan sa isang pamilyang binuo sa kasalanan. Hindi mo siya binigyan ng kahit ano, Remedios, sabi ko. Inilalapit ang aking muka sa camera ng phone. Binigyan mo siya ng utang na dugo. At ang rosaryong ito? Hindi mo na ito makukuha. Dahil ang diamanteng ito ay hindi na lang palamute. Ito na ang magiging susi sa iyong kabaong. Dahan-dahan kong inikot ang dulo ng cross. Gaya ng itinuro sa akin ng huling sulyap ni Doña Esperanza bago siya malagutan ng hininga. Sa loob niyon, nahanap ko ang sinasabing microchip. Ngunit may isa pang mas maliit na switch sa likod ng pinakamalaking diamante. Pinindot ko yon. Biglang namatay ang screen ng aming cellphone. Sa halip na mukha ni Remedios, isang serya ng mga command lines ang lumitaw sa monitor ng dashboard ng ambulansya. Ang rosaryo ay hindi lang storage device. Ito ay isang override key na sadyang ipinagawa ni Esperanza para sa mga emergency systems ng ospital. Isang bagay na hindi alam ni Remedios dahil itinuring lamang niyang alahas ang pananampalataya ng kanyang karibal. Override initiated, bulong ko. Ang tunog ng pag-unlock ng mga pinto ay umalingaw-ngaw ng matunog sa loob ng sasakyan. Sarah, look! Ang timer! Huminto sa 5 minuto! Sigaw ni Esteban. Hindi lang yun ang ginawa ko, Esteban. Sabi ko habang mabilis na kinukuha ang aking kit. In-upload ko na ang bawat audio recording ni Esperanza sa cloud. Right na yon, habang naghahanda si Remedios para sa kanyang anniversary gala, ang bawat investor ng Alcantara Hospital ay nakakatanggap na ng link sa katotohanan. Dahan-dahan akong lumapit kay Mila. Kinuha ko ang isang maliit na vial ng counteragent na itinago ko sa loob ng una ni Rodi, ang gamot na nakuha ko mula sa laboratorio ni Esteban kagabi. Itinuro ko ito sa aking kapatid ng may matatag na kamay. Ang bawat paggalaw ko ay puno ng katumpakan. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Kailangan nating pumunta sa gala, Esteban. Ang utos ko ay maikli at kasing talim ng labaha. Hindi tayo tatakas. Susugod tayo. Pero sira ang mga pulis, ang paratang ng pagpatay sa'yo. Hayaan mo silang mag-abang. Numiti ako ng napakatipid, isang ngiting puno ng kamandag. Dahil sa gabing ito, ang makeup artist ng mga patay ang magbibigay ng bagong mukha sa pamilya Alcantara. At tinitiyak ko sa'yo, hindi nila magugustuhan ang makikita nila sa salamin. Habang humaharurot ang ambulansya patungo sa Manila Hotel, hinubad ko ang aking trench coat. Sa ilalim niyon, suot ko ang isang eleganteng itim na bestida, isang kasuotang sadyang inihanda ko para sa paglilibing sa kanilang dangal. Kinuha ko ang aking lipstick at dahan-dahang kinulayan ang aking labi. Ang bawat haplos ng kulay pula ay tila ba pagpinta ng dugo sa isang canvas ng digmaan. Ang bawat kislap ng dambuhalang mga chandelier sa loob ng Fiesta Pavilion ng Manila Hotel ay tila mga matang nangungutya sa aking pagdating. Habang dahan-dahan kong itinutulak ang mga pinto ng ballroom, ang malamig na hangin mula sa loob ay humahalimuyak ng mamahaling alak at ang mapanlokong bango ng mga lila. Sa tabi ko, si Esteban ay nananatiling matikas, suot ang kanyang tuksido na tila ba hindi kami galing sa isang nagliliyab na apartment at isang ambulansyang may bomba. Sera, sigurado ka ba rito? Ang anak natin, baka mas lalong mapanganib ang buhay ni Rodi kung haharapin natin sila sa harap ng maraming tao. Bulong ni Esteban. Ang kanyang boses ay puno ng rasyonal na pangamba. Makinig ka, Esteban. Ang boses ko ay tahimik, kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Sa mundong ito, ang tanging proteksyon ng mga tulad ko ay ang liwanag ng katotohanan. Kapag nagtago tayo, doon tayo madaling patahimikin. Pero sa harap ng mga kamera at ng buong alta sosyedad, doon sila magiging duwag.
Eksakto sa aking pagpasok, narinig ko ang matining at peking boses ni Doña Remedios Alcantara mula sa gitna ng entablado. Ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng aming anibersaryo. Ito ay pagkilala sa katarungan, ani Remedios, habang kunwaring nagpupunas ng luha. Sinasariwa natin ang alaala ni Doña Esperanza na pumanaw sa kamay ng isang taong pinagkatiwalaan niya. Si Serafina Mendoza ay hindi lamang magnanakaw. Siya ay isang mamamatay tao. Ang buong ballroom ay nabalot ng bulungan. Ang bawat pares ng mata ay lumingon sa pintuan kung saan ako nakatayo. Hindi ako yumuko. Hindi ko hinaya ang makita nila ang kahit isang patak ng pawis sa aking mukha. Naglakad ako sa gitna ng red carpet nang may taas noong dignidad. Ang tunog ng aking matatag na hakbang sa makintab na sahig ay tila isang pagbilang ng oras patungo sa kanilang pagbagsak. Itabi mo ang iyong dolar, Remedios. Ang boses ko ay pumutol sa mikropono kahit na wala akong hawak niyon. Masyado kang maingay para sa isang taong ang bawat bilyon ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga pasyenteng inyong pinag-eksperimentuhan. Serafina, paanong? Napatigil si Remedios. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay. Tila isang telang binuhusan ng chlorine. Sa tabi niya, nakita ko si Doña Salvacion na mahigpit na napahawak sa kanyang upuan. Ang kanyang diamanteng rosaryo ay kumakaluskos sa tinde ng kanyang panginginig. Mabilis na lumapit ang mga gwardiya upang harangan ako. Ngunit bago pa nila ako maidikit, itinaas ko ang diamanteng rosaryo na hawak ko. Ang kislap niyan sa ilalim ng mga spotlight ay nagpatahimik sa lahat. Subukan ninyong hawakan ako at sisiguraduhin kong ang bawat investment ninyo sa ospital na ito ay maglalaho sa loob ng 1 minuto. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa tech booth sa gilid ng ballroom. Inisaksak ko ang dulo ng cross ng rosaryo sa main terminal ng audio-visual system. Ang rosaryo ay hindi lang alahas. Ito ay ang master key ni Esperanza. Sa isang iglap, ang bawat dambuhalang screen sa loob ng pavilion ay nag-flicker. Hindi ang logo ng Alcantara Hospital ang lumitaw, kundi ang isang malinaw na audio wavegraph at ang isang boses na hinding-hindi nila malilimutan. Remedios, alam kong nilalason niyo ako. Ang boses ni Doña Esperanza ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Malinaw at puno ng sakit. Ang NeuroX na itinuturok ninyo sa akin at sa mga bata sa Ward 4, alam ko ang lahat. Kapag nababasa niyo ito, malamang ay patay na ako. Pero kasama kong malilibing ang bawat katotohanan. Ang matunog na paghingal ng daan-daang bisita ay tila isang hampas ng alon sa pampang. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng panga ni Remedios. That's fake! Isang manipulasyon! Sigaw ni Salvacion habang tumatayo. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay sapat na upang malaman ng lahat ang katotohanan. Manipulasyon? Mumiti ako ng napakatipid. Isang ngiting puno ng kamandag. Kung ganoon, bakit kasalukuyang kinukuha ng NBI ang bangkay ni Doña Esperanza mula sa inyong sikretong storage room sa basement? Sa gitna ng tensyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang marahang pagtulo ng ulan mula sa labas ng gusali. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang isang malamig na dulo ng bakal na idiniit sa aking batok. Ibigay mo ang rosaryo, Serafina. Ang bulong ay nagmula sa kailaliman ng dilim. Boses iyon ni Salvacion. Hawak ko ang anak mo sa kabilang kwarto. Isang maling galaw at sisiguraduhin kong ang unang iyak niya ay siya ring magiging huli. Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking palad. Ang uktse na matagal ko nang kinimkim ay tila handa nang sumabog bilang isang matinding ganti. Ngunit sa halip na matakot, mabilis kong kinalkula ang aking susunod na hakbang. Nanatili ang aking katawan na kasing tigas ng marmol, habang nararamdaman ko ang malamig na dulo ng bakal sa aking batok. Ang bawat hininga ni Doña Salvacion sa aking likuran ay tila bugso ng hangin mula sa isang kuwebang puno ng mga kalansay. Ngunit sa gitna ng karimlan ng ballroom, hindi takot ang nananalaytay sa aking mga ugat,
kundi ang isang malamig at kalkuladong tagumpay. Masyado kang naging kampante sa iyong mga diamante, Serafina. Bulong ni Salvacion. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pot at desperasyon. Ibigay mo ang rosaryo o sisiguraduhin kong magsisimula ang gabi ng pagluluksa para sa iyong anak. Dahan-dahan kong inangat ang aking mga kamay, hindi bilang tanda ng pagsuko, kundi bilang isang hudyat. Ang katarungan, senyora, ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagkalabit ng gatilyo sa dilim. Ito ay dumarating sa pagsikat ng liwanag. Eksakto sa aking huling salita, ang dambuhalang mga chandelier sa kisame ay muling nagliwanag. Hindi ang malambot at madilaw na ilaw ng pagdiriwang, kundi ang matatalas at mapuputing searchlight na tila sumusuri sa bawat dumi ng silid. Bumulaga sa lahat si Cata de los Santos na nakatayo sa tapat ng main projector. Ang kanyang matikas na tindig ay tila isang anino ng kamatayan para sa mga Alcantara. Itinaas niya ang selyadong envelope at iniharap ang screen ng kanyang tablet sa mga kamera ng media na kanina pa nakatuto. Doña Salvacion, masyado mong minaliit ang mansa sa inyong pangalan. Ang boses ni Cata ay malinaw at puno ng autoridad. Habang iniisip mong hawak mo ang anak ni Sarah, nakalimutan mong ang kinuha ng iyong mga tauhan ay isang decoy. Baby Rody is safe with Dr. Esteban and the NBI unit sa labas ng hotel na ito. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng baril mula sa kamay ni Salvacion. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng telang pambalot sa mga bangkay. Mabilis siyang umatras. Pilit na hinahanap ang suporta ni Doña Remedios. Ngunit ang huli ay kasalukuyan ang pinaliligiran ng mga opisyal na nakauniporme. Naglakad ako patungo sa gitna ng entablado. Nilampasan ang mga naguguluhang bisita. Ang tunog ng aking mga takong sa makintab na sahig ay tila mga huling nota ng isang hatol. Huminto ako sa tapat ni Doña Remedios, na ngayon ay pilit pa ring inaayos ang kanyang perlas, kahit nanginginig na ang kanyang buong pagkatao. This is for the mothers who never got to hold their babies because of your greed. Ang boses ko ay tahimik, kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan noong gabing itinapon niyo ako. Isang matunog na sampal ang idinampi ko sa kanyang kaliwang pisingi. Ang tunog ng pagtama ng aking palad sa kanyang balat ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, sapat na upang patigilin ang bawat bulungan. Hindi ito sampal ng galit. Ito ay sampal ng kumpirmasyon na ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho. Attorney de los Santos, ipakita ang huling file. Utos ko habang inayos ko ang aking blazer. Sa malaking screen, lumitaw ang isang video recording mula sa loob ng private vault ni Remedios. Ipinapakita roon si Salvacion at Remedios na nagtatalo tungkol sa lethal dose na ibinigay kay Esperanza. Ang pinakamalinaw na bahagi ay ang pag-amin ni Remedios. Hindi bale nang mamatay ang iilan, basta't ang Alcantara Hospital ang mananatiling pinakamakapangyarihan sa medisina. Ang matunom na paghingal ng daan-daang stockholders at mga dignitaryo ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang. Nakita ko ang pagluhod ni Remedios sa sahig. Ang kanyang kumpiyansa ay tuluyan ng gumuho tila isang bahay na gawa sa baraha. Serafina, please, mag-usap tayo. Pagsusumamo ni Salvacion. Ang kanyang boses ay tila isang sawi na humihingi ng awa. Tinitigan ko siya ng walang kurap. Ang panahon ng pag-uusap ay natapos na nung gabing iniwan mo ako sa kalsada, senyora. Ang tanghing dapat mong gawin na yon ay maghanda sa iyong pagharap sa mga pamilyang winasak mo. Pumasok ang mga opisyal ng NBI at mabilis na pinalibutan ang dalawang reyna ng kataksilan. Ang tunog ng pag-lock ng posas sa kanilang mga pulso ay tila isang musika sa aking pandinig. Isang melodiyang matagal kong pinangarap habang inaayusan ang mga biktima nila sa punerarya. Habang inilalabas sila ng ballroom, sinalubong ako ni Esteban sa pintuan. Bitbit niya si Baby Rody, na ngayon ay mahimbing na natutulog. Tila walang malay sa digmaang, katatapos lang na ipanalo ng kanyang ina. Ligtas na siya, Sarah, bulong ni Esteban.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng emosyon at paghanga. Kinuha ko ang aking anak mula sa kanyang mga bisig. Ang init ng katawan ni Rodi ay ang pinakamahalagang diamanteng hawak ko sa gabing ito. Lumingon ako kay Kata, na ngayon ay dahan-dahang itinitiklop ang kanyang tablet. Salamat, Catalina, sabi ko. Huwag kang magpasalamat sa akin, Sarah. Ginawa ko ito para sa sarili ko, tugon ni Kata. Bagaman may isang bahid ng tunay na respeto sa kanyang ngiti. Pero ang mana na inaasahan ko, mukhang sa pambayad pinsala na lang yan mapupunta. Ang matinding ugom ng mga sirena sa labas ng Manila Hotel ay tila humahalo sa bawat mabilis na tibok ng aking puso. Ngunit nanatiling tuyo ang aking mga mata. Pinanood ko si Doña Remedios habang dahan-dahang nanghihina sa bisig ng mga pulis. May isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi, habang dahan-dahang bumubula ang puting likido sa gilid ng kanyang bibig. Isang huling akto ng kaduwagan upang takasan ang hustisya ng mga tao. Esteban, huwag mo na siyang tignan bilang anak. Tignan mo siya bilang isang doktor. Ang boses ko ay matatag, pumutol sa panandaliang pag-aalinlangan ng lalaki. Umalis na kayo. Isalba ninyo ang mga pasyente sa Ward 4. Ako na ang bahala rito. Mabilis na tumango si Esteban. Ibinigay niyo muli sa akin si Baby Rodi at mabilis na tumakbo kasama ang mga NARS patungo sa naghihintay na ambulansya. Nanatili ako sa gitna ng naguguluhang ballroom, isang matikas na anino sa gitna ng bumabagsak na imperyo. Officer, dalhin niyo na si Doña Salvacion, utos ko sa mga pulis. At siguraduhin ninyo hindi siya makakalapit sa kahit anong telepono. Ang bawat koneksyon niya ay kasalukuyan na nating pinuputol. Serafina, magsisisi ka! Isang hamak na tagapahid lang ng dumi ng patay! Ang hiyaw ni Salvacion ay tila bakaskas ng kinakalawang na bakal sa matigas na semento habang kinakaladkad siya palabas. Tumingin ako kay Kata de los Santos. Nakatayo siya sa tabi ng dambuhalang screen. Tinitingnan ang dahan-dahang pagpula ng mga graph sa kanyang tablet, ang pagbagsak ng stocks ng Alcantara Group sa pandaigdigang merkado. The giants are falling, Sarah, bulong ni Kata. Ang kanyang boses ay may halong pait at kaganapan. Pero ang sistema ng oxygen sa Ward 4, nakalock ito sa main server ni Remedios. Hindi ito mabubuksan ni Esteban mula sa labas. Mabubuksan ko yon, sagot ko habang mahigpit na niyayakap si Rodi. Nakalimutan niyo yata. 7 taon akong nagtrabaho sa basement ng ospital na yon. Alam ko ang bawat manual override na hindi alam ng inyong mga digital system. Sa loob ng 15 minuto, narating namin ang Alcantara Hospital. Ang buong gusali ay nababalot ng pulang ilaw ng emergency alarm. Ang tunog ng mga makinang humihinto at ang sigawan ng mga pamilya ng pasyente ay tila isang dambuhalang alon ng desperasyon. Dumiretso ako sa basement, sa madilim at malamig na bahagi ng morgue kung saan madalas akong mag-isa noon. Narating ko ang isang lumang bakal na pintuan na nakatago sa likod ng mga istante ng chemical. Ito ang Anatomy Vault, isang lugar na sadyang binura sa mga opisyal na mapa ng ospital. Kata, hawakan mo si Rodi. Utos ko habang inilalabas ang diamanteng rosaryo mula sa aking bulsa. Inisaksak ko ang dulo ng cross sa isang maliit na ukas sa dingding. Ang marhang tunog ng pag-ikot ng mga gear sa loob ng pader ay tila isang mabagal na paghinga ng gusali. Dahan-dahang bumukas ang pinto, inilalantad ang isang makitid na silid na puno ng mga filing cabinet at mga selyadong lalagyan. Doon, sa gitna ng silid, nahanap ko ang manual oxygen valve para sa buong Ward 4. Buong lakas ko itong pinihit. Ang tunog ng sumisitsit na hangin na dumadaloy sa mga tubo ay tila musika ng pag-asa sa gitna ng kamatayan. Ngunit ang aking paningin ay napako sa kabilang mahage ng vault. Isang serye ng mga metal na drawer na walang pangalan, tanging mga numero lamang. Binuksan ko ang isa, at ang amoy ng formalin at malamig na hangin ay sumalubong sa akin. Doon nakahimlay ang mga biktima na hindi kailanman naitala. Mga taong namatay sa eksperimento at itinuring lamang na basura
ng pamilya Alcantara. Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking palad. Ang uktse na matagal kong kinimkim ay naging isang matalim na determinasyon. Kinuha ko ang aking cellphone at kinuha ang bawat larawan, bawat file at bawat ebidensya ng mass grave na ito. Tapos na ang pagtatago ninyo sa dilim, bulong ko sa hangin. Pag-akyat namin sa Ward 4, sinalubong kami ni Esteban. Punong-puno siya ng pawis, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininging sa tuwa. Sera, bumalik ng oxygen. Mila is stable. Ang lahat ng pasyente, ligtas na sila. Ulat niya, bago siya napaupo sa sahig sa tindahan ng relief. Dahan-dahan akong lumapit kay Esteban. Inabot ko sa kanya ang rosaryo ni Esperanza na ngayon ay wala ng silbi, kundi bilang isang simpleng alahas. Ang mga higante ay hindi lang bumagsak, Esteban. Tinurog natin sila hanggang sa maging abo. Ang boses ko ay tahimik, kasing lamig ng semento sa basement. Sa labas, ang pagsikat ng araw ay nagsisimulang humawi sa dilim ng gabi. Nakita ko ang pagdating ng mga truck ng militar upang kuhanin ang kontrol sa ospital. Sa di kalayuan, nakita ko rin si Cata de los Santos na tahimik na lumalakad palabas. Dala ang kanyang mga pangarap na mana na ngayon ay naging abo na rin. Wala na ang ambisyon. Tanging ang katotohanan na lang ang natira. Ang sikat ng umaga na dahan-dahang humahawi sa makapal na usok ng Maynila ay tila isang malamig na haplos ng katotohanan sa aking muka. Nakatayo ako sa balkonahe ng Alcantara Hospital. Pinagmamasdan ang pagdating ng mga sasakyan ng Department of Health at ng mga forensic experts. Ang bawat sirena na unti-unting humihina ay tila isang mahabang buntong hininga ng katarungan. Sera, ayon sa pagsusuri ng NBI, ang liham ni Remedios ay totoo. Ang tatay ko, si Don Rodolfo, siya ang lihim na investor ng NeuroX sa loob ng 10 taon. Ang boses ni Esteban ay puno ng pait. Nakasandal siya sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Tila ba nais niyang burahin ang dumi ng sarili niyang dugo. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hindi ko siya niyakap. Hindi rin ako nag-abot ng panyo. Ang rasyonal na Sera ay alam na ang sakit ay kailangang damdamin upang tuluyang maghilom. Kinuha ko ang diamanteng rosaryo mula sa aking bulsa at inilapag ito sa palad niya. Esteban, ang kasalanan ng iyong ama ay hindi mo kasalanan. Pero ang pananahimik mo sa harap ng ebidensya ay magiging kasalanan mo. Ang boses ko ay tahimik, ngunit kasing tigas ng asero. Mayroon kang 2 pagpipilian. Isalba ang pangalan ng mga Valderrama at mabuhay sa anino ng mga bangkay sa basement. O ibigay ang huling pirma upang tuluyang mabura ang NeuroX sa mundong ito. Nakita ko ang pag-igting ng panga ni Esteban. Sa loob ng 5 segundo, tanging ang tunog ng hangin na humahampas sa mga kurtina ng pasilyo ang namayani. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang ballpen at idinikit ang kanyang pirma sa cease and desist order na ako mismo ang nag-draft kaninang madaling araw. Gawin mo ang nararapat, Sera. Kahit anong mangyari sa pamilya ko, bulong ni Esteban. Ang kanyang mga mata ay nagnininging sa determinasyon ng isang taong nahanap na ang kanyang tunay na tungkulin. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Alcantara Hospital ay wala na. Sa lugar nito, isang bagong gusali ang itinayo. Maliwanag, malinis, at puno ng mga halamang nagbibigay ng buhay. Sa itaas ng pintuan, ang isang karatula ay nagniningning sa sikat ng araw. Huling Habilin Center for Dignified Transition and Forensic Justice. Nakatayo ako sa aking bagong opisina, suot ang aking puting blazer. Wala na ang uling sa aking muka. Wala na ang amoy ng formalin sa aking balat. Ang tanging amoy na nananatili ay ang bango ng mga sariwang rosas na dala ni Mila kaninang umaga. Ang aking kapatid ay tuluyan ng magaling. Kasalukuyang siyang nag-aaral muli, malayo sa takot ng mga clinical trials. Bumukas ang pinto at pumasok si Esteban. Bitbit si Baby Roddy na ngayon ay malaki na
at masiglang tumatawa. Sa loob ng kalahating taon, pinili ni Esteban na isuko ang bawat sentimo ng kanyang mana upang bayaran ang mga pamilya ng mga biktima sa Ward 4. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang volunteer doctor sa aming center. Sarah, tapos ng huling audit, ang bawat pamilya ay nabigyan ng nararapat na bulyaw at suporta. Ulat ni Esteban habang inilalapag ang bata sa aking bisig. Tinitigan ko ang aking anak. Ang bawat tawa ni Rody ay tila isang awit ng tagumpay. Lumingon ako sa labas ng bintana, sa sementeryo kung saan dahan-dahang ibinababa ang huling biktima ng pamilya Alcantara sa ilalim ng isang marangal na seremonya. Doon, nahanap ng mga yumao ang kapayapaang ipinagkait sa kanila noong sila ay humihinga pa. Hindi ko pa alam kung kailan kita mapapatawad ng lubusan, Esteban, sabi ko. Ang aking tinig ay nanatiling tapat at rasyonal. Pero ang pananatili mo rito, ang pag-aalaga mo kay Rody, at ang pagtindig mo laban sa sarili mong dugo, iyon ang unang hakbang. Numiti si Esteban ng napakatipid, isang ngiting puno ng pag-asa at pagpapasa ilalim sa aking desisyon. Maghihintay ako, Sarah, kahit gaano katagal. Dahil alam ko na ang isang babaeng marunong mag-ayos ng mga patay ay ang kaisa-isang taong makakapagturo sa akin kung paano talaga mabuhay. Kinuha ko ang aking makeup kit at inilagay ito sa loob ng drawer. Isinarado ko ang lock ng may matunog na pag-click. Isang hudyat ng pagsasara ng isang madilim na kabanata. Hindi na ako ang Serafina na itinapon sa kalsada. Hindi na ako ang biktima ng mga higanting binuo ng pera. Ako na ngayon ang tagapangalaga ng katotohanan. Habang naglalakad kami palabas ng gusali, naramdaman ko ang init ng sikat ng araw na tila ba isang basbas. Tumingin ako sa kamera ng aking isipan, sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento. Naway maalala ninyo, ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng taong tumalikod sa inyo. Kayo ang arkitekto ng inyong sariling tadhana. Ang katarungan ay hindi laging sumisigaw. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang babaeng marunong maghintay, magmasid, at tumayo sa dulo. Hindi ako biktima. Bulong ko sa hangin habang pinagmamasdan ang malawak na abot-tanaw. Ako ang kanilang tadhana. Ang bawat pag-ikot ng mundo sa loob ng makalipas na 3 taon ay tila isang marahang pagpunit sa mga pahina ng isang madilim na aklat. Ang mga sugat na dati ay nagdurugo at tila hindi na maghihilom ay unti-unti nang naging mga pilat, mga paalala ng aking katatagan, hindi ng aking pagkatalo. Sa bawat umaga na nagdadala ng liwanag sa aking silid, ang amoy ng kape at sariwang sampagwita ay hindi na hinaluan ng amoy ng lason at kasinungalingan. Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng huling Habilin Center. Mula rito, nakikita ko ang mga pamilyang nabigyan namin ng pagkakataong makuha ang katarungan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang tagumpay ko ay hindi nasusukat sa diamanteng rosaryo na itinago ko na sa loob ng isang vault, kundi sa dami ng buhay na muling nabigyan ng dignidad dahil sa aking paninindigan. Si Mila ay kasalukuyan ng nasa 2 taon sa kolehiyo, kumukuha ng kursong nursing upang maging bahagi ng paghilom na minsang ipinagkait sa kanya. Sarah, handa na ang lahat para sa 3 anibersaryo ng foundation. Ang boses ni Esteban ay bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Lumingon ako sa kanya at tumanggo. Si Esteban ay nananatiling aking katuwang, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang lalaking natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa loob ng 3 taon, pinatunayan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o sa mabulaklak na salita, kundi sa bawat sakripisyong ginawa niya upang itama ang mga pagkakamali ng kanyang pamilya. Hindi ko siya agad pinatawad. Pinanood ko siyang maghirap, magsilbi, at tumalikod sa bawat karangyaan upang maging karapat-dapat sa amin ni Rody. Is baby Rody ready? He's going to lead the ribbon cutting.
Tanong ko habang inaayos ang aking puting blazer. He's more than ready, Sarah. Kanina pa siya naghihintay sa labas kasama si Mila. Sagot ni Esteban. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tinde ng respeto at paghanga. Napatawad ko na ba sila? Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatiling tahimik ng masyadong matagal. Pinatawad ko si Esteban dahil nakita ko ang kanyang pagbabago. Ngunit para kina Doña Salvacion at sa pumanaw na si Remedios, ang aking kapatawaran ay ang pananatili nila sa kinalalagyan nila ngayon. Ang isa sa likod ng rehas na kinalimutan na ng mundo at ang isa sa hukay na punong-puno ng kahihiyan. Ang tunay na bin-in ay hindi matatagpuan sa pagyakap sa mga kaaway, kundi sa pagbitaw sa lason ng galit upang hindi na sila magkaroon ng kapangyarihan sa iyong kasalukuyan. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, nawa ay maalala ninyo. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng taong tumalikod sa inyo sa gitna ng unos. Kayo ang arhitekto ng inyong sariling tadhana. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit dumarating ito sa mga taong marunong maghintay, magmasid, at tumayo ng matikas sa gitna ng bawat pagsubok. Inayos ko ang aking buhok at lumakad patungo sa pintuan. Ang tunog ng aking matatag na hakbang sa makintab na sahig ay tila isang matatag na ritmo ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili. Wala na ang takot, wala na ang ukse. Ang tanging natira ay ang kapayapaan ng isang inang nagwagi sa kanyang pinakamatinding digmaan. Lumabas ako ng gusali at sinalubong ako ng mainit na yakap ni Rudy at ang matikas na ngiti ni Esteban. Habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang kwento ko ay hindi natatapos sa isang happy ending na nakadepende sa isang lalaki. Ito ay nagtatapos sa isang bagong simula na nakadepende sa aking sariling lakas. Ako si Serafina Mendoza, at sa wakas, ang aking buhay ay akin na.